ka na mag-reels? All yellow si Mama. So, para siyang saging na bulok. Relax a little bit and also this is the coffee station. Hey! As a traveler girl. Pera ko dito ngayon ay 2 million. Hindi mo uriin. Wala mo, meron kang makasabay na breakfast na apam. Ay mga nagbabanak, so ayan, disclaimer lang, itong video na to ay sa ano pa namin, sa Thailand, ay Vietnam trip namin ni Mama. And gusto ko lang siyang i-upload kasi sayang din naman para bago tayo mag-video ulit is ma-upload ko pa yung mga past vlogs na meron ako. So ayun lang, and yon sa mga susunod na video rin, mag-update tayo sa tindahan, sa buhay-buhay, sa mga ganap ko ngayon, and ba't hindi ako nag-upload ng matagal na panahon. Maraming salamat sa mga nagchat-chat at nangangamusta sa akin. So maraming salamat mga nakabanak. So without further ado, panoorin nyo itong video ito. Sobrang special ng video na ito para sa akin because it is the first out of the country trip ni Mama. And ayun, let's go! Ayan, andito kami ngayon sa Mekong River at sumay kami ng bangka. So, para siyang ilog passing sa atin. Ewan ko, yun yung ano sa akin yun yung tingin ko. Eh si Mama. Ma! Hi! So, kami lang yung sakay mga nakba. Di mo may mga life jackets din, life vest. Ayun yung ilog. Diba? So, ito, isa sa mga famous na pinupuntahan to ng mga turista dito, ang Mekong River. So, yan, tutur lang tayo dito. And then, mamaya dito rin yata tayo magla-lunch. Meron kayo? Ay, ganyan. One more. Outside we would see fruits and vegetables too. Yeah. Like you can see kind of bacon fish. So they can take it home and raise them. Yan. Diba? So, may pinya, sibuyas. So, maraming boat dito. Yung iba passenger boat, yung iba naman yun yung mga nagtitinda talaga. Sabi ng aming tour guide, dati daw, punong-puno daw ito, as in traffic, ganyan, ang dami daw boat. Pero nung nag-COVID-19, marami daw yung parang mas nahumaling na sa market na yung traditional. Yung iba daw parang ipapark na lang yung boat tapos pupunta dun sa may mga market talaga. Kaya kanina may mga boat na malalaki kasi pinipromote nila and doon ayaw nilang mag-fade yung culture na floating market dito sa Vietnam. Yeah. Manggaw. May tawag sila dyan. Tawag sila dyan. Ikaw ma, pag ganito palengke sa atin, mamalengke ka araw-araw. Bakit? Pagod. Takot. Sakit paa. Sakit paa. So kahit sa boat, may pa-restaurant sila.
good. Ah. You want to try, ma? Langka? No, thanks. Thank you. Diba, ang mapait nila dito. Legit. So, ayan, may mga foods. Okay, so this bowl they are selling rice noodle and soup. Yeah. Alright, so how many would you like me to order for you? Yeah, I have a yeah, I prepare for them. Yeah. Một tô hủ tiếu. We have a pink mango here. Nó bán sợi chín luôn đúng không? So ayan mga nakbabanak, andito pa rin kami sa may floating market dito sa may Vietnam. Ayun, tinignan namin yung traditional na market, yung wet and dry market. Ngayon, bumalik kami sa bangka kasi floating market yung pinaka-highlight talaga. Si Mama. And yun, kinakailangan nyo magsuot ng life jacket. So ano siya, necessity dito kasi in case na, alam mo yon, accidentally ay mahulog kayo, safe yung mga nakasakay sa boat. So yun lang, nalilibot-libot kami and they are selling a lot of products. Pero mas more on crops yung iba, crops, mga vegetables, fruits, ayan. Tapos ang dami ring turista. Iba't ibang lahi. Napapakita ko sa inyo, ito yung isa sa mga samples. So in order to make the rice noodle, we need to mix around 80% of rice flour here. Yeah, so because he need a big number of the rice noodle, rice flour, so that's why he need to buy from the factory. Yeah. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So first stop namin dito sa may Mekong River ay pagawaan ng bricks. Ayan. Tingnan mo, as in ayan lang yung ilog mga nakba. Like clay, we need to take all of the soil and also we need to mix around 80 or 70% of soil with 20 or 30% of sand. Yeah, and sand that we can exploit inside the Mekong, like from the Mekong River. Yeah, and with the soil, like we can take it from the rice field, also around here. Then we mix them together by that machine too. I will put all of them together and then we will come. So here it's brighter and lighter after 7 or 10 days that we dry, and it also depends on the sun. Also the season, like in the dry season we may dry around 7 days, but maybe in the rainy season we need to cover, and sometimes we don't have the sunlight, so that's why it takes longer time. Yeah, but right now it's lighter and brighter, so then we put it inside over there, we heat it up. And we use the rice husk over there as the sun. This one? Rice husk. Yeah. After skimming. Galing yun yung nila, panluto. And I think over there they're hitting it. Palay. Oh, parang ito yung nila ma, pang luto, pang spark ng apoy. Yeah, here's the rice husk. Yeah. So we use it to make the fire. Yeah, he's burning.
Okay, yes, and main material for burning this sea rice husk. Mga nakapaahas talaga yan. Ahas tsaka scorpion. So, iniinom daw nila yan para pampagaling sa may mga asthma. Ganun. So, ayan, mga ano talaga. Crowd talaga yan. Yeah, later I will show you the beehive. Oh, okay. Yeah. Mình có số ăn. Not biting you? No. Okay. Pag nakagat talaga ako niyan. Parang hindi nga siya nangalaga. Honey, jasmine tea, and kumquat. Yeah, this one is the kumquat. Because very sweet, so we What's the difference with, because in the Philippines we have that one also, the calamansi. calamansi. That's one. Is it smaller? Yeah, it's smaller. Those are two words in English, but in Vietnam we have only one. Kumquat. Yeah, kumquat. Okay. Yeah, Kumquat. yeah. And it's also very interesting. Sarap. When Malasa. we study Ang about lasa. this one, also Pinagalong kalamansi honey. here sometimes they Sarap. call kumquat. Pwede And ito sa in Vietnamese we buhok. also call So, naglalakad kami ngayon sa street nila. Dami. May nakita ako barbershop, 30,000 ang pagkupit. Pilipinas mo yan gawin. Nagkupit ulo mo. So parang soup-soup siya mga napa. Ano, may mga chicken na hindi may. Tapos ayun, may fish tayo dito. Ganda ng presentation. Presentation, 10 out of 10. Tingnan natin yung lasa mamaya. Yan ang ating lunch for today. And ayan, that is a rice noodle. Yeah, rice noodles, correct. Tapos talaga ng cucumber, lettuce. Lettuce ito din, no? Oo, lettuce. Parang basil. Oo, basil. Parang pinya to eh, pinya. Yun ba? Oo, pinya. Ay, we. Oh, thank you. See you later. Ayan, dinademonstrate ni ate kung paano siya irarap. Siyempre, kailangan natin ng rice cake. Ay, rice cake. Ano to? Rice paper. Tsaka rice noodles. Ah, You have to okay. remove the skin. Okay. Una, kukuha ng lettuce, rice paper, lettuce, Basil, basil, cucumber, pineapple. pineapple. Konting Ano rice yung rice noodle. noodles. And then, fish ata yung huli. Drop it. Ang lumpiang sariwa. Pasado? Ang ganda ng combination ng lasa. Cucumber, may sweetness. Taray! Ano yan? Duyan mo yan, ma? Dito ka na lokal. Nakikiduyan lang. Parang lokal si mama. Alam mo ba yung kinainan namin dito mga nakabanak? Parang ano lang siya, karinderya. Ganun. Residential siya, tapos ginawang, ano no? May mga anong, parang village. Ganon. Kaya sobrang feel at, ano ka talaga, feel at home. Feel na feel mo yung na Vietnamese ka. Ayun si mama, nakiduyan pa. Ganda ng mga ano nila oh. Oo, mga taning-taning. Ano nga bang alaman yan? Hindi ko rin alam. Aloe vera ata to eh. So ayan mga nakabanak, ngayon bibisitahin namin yung Traditional Rice Noodle Factory.
So, since 1982 pa siya. And, ayan siya. Nasa residential area lang siya. So, from floating market, bumaba lang kami saglit. Tapos ngayon ay naglalakad na kami. Diba? Maganda ang weather today, mga nakba. Hindi siya ganun kainit. And hindi rin siya ganun umuulan. So, parang ano lang siya. Cloudy. Tapos alamig ng simoy ng hangin dito kasi puro puno. Ayan, may kita nyo naman. Puro puno. So, kahit mga residential area, puro puno talaga. Tapos, yung mga tanim, nakakalat lang mga nakba. I mean, sa mga backyard nila. Pero mga tanim-tanim and all. So, very Pilipinas din. Very Pilipinas. Ang wire-wire. Like in the past when there is no electricity, so he need to use like kind of bamboo stick. He need to mix it by hand, so it takes longer time. Yeah, and also very hard. Yeah, and he need to prepare it before one night. Yeah, and then like after he got the mixture, then he steam it on the stove over there. Okay. So I see they're working, so we can join in to see and to get experience. Thank you. Hahaluin muna. Rice flour, tas tapioca. So he is the owner. He looks very simple. Hi, he's the owner. Hi. And his wife over there. Okay. Yeah. So she pours the mixture on the cotton. And then she steams about 1 or 2 minutes. That box. Tayo na. Kukunin natin yung so, luluto muna ni wife. Asawa. This way, this way. Wow! Papatuyuin nila yan. Also depends on the weather. Papatuyuin mga nakba ng mga 3 to 4 hours. Diba ang tiyaga nila, maproseso pero ang tiyaga-tiyaga nila. So ayan, dyan sila inilalagak after ng cooking. Go, Limsy! Faster daw, faster! Kailangan nyo nakasin dyan. Green color is pandan leaf. Different colors, different ingredients. But the flavor... Kalahati lang, tita. Okay, sige, hatakin niyo po. You don't eat daily, you cannot recognize. Okay. Ayan mga napabanak, that's it. Sobrang, ano lang to, sobrang chill lang ng vlog na yon. And, kumusta ang Vietnam trip, ma? Na-enjoy mo naman siya? Oo, na-enjoy ko. Kaso nung bandang huli na malapit na tayo, mapalapit na yung pag-uwi natin. Meron pa tayong isang Oh, may isa pa kami pupuntahan sana kasi yung paa ni Mama ay inatake ng rayuma. So, instead na mag-libot-libot kami, ayoko naman siyang iwan. So, hindi na kami tumuloy doon sa pinaka-last, last itinerary. Pero ganun pa man, sobrang thankful kami with Ate Ces. Diba mga sa kalinga ni Ate Ces, maraming salamat Ate Ces. So, yun lang mga nakbabanak, unti-unti tayo magbabalik sa vlogging. Hindi ko may papangako na lagi tayo, araw-araw tayo mag-upload, pero I will try my best to upload videos ulit kasi na-miss ko ang pag-vlog at kailangan nating mag-grind, di ba? And alam ko na-miss nyo ni si Mama, si Papa, at abangan nyo kasi merong bagong ventures na ilalabas si Papa at I'm so happy. And then yung mga updates dito sa Nakbabahay at sa pinagkakaabalahan ko ngayon. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga Nakbabanak. And may mga videos pa tayo na i-release na out of date, pero 'di ba sayang kasi yung mga moments.
Anyway, hanggang dito na itong vlog na ito. Kung natuwa ka sa video ito, don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na kayo sa akin channel na Maluwet at sa iba pang channel ng PNT members. And syempre sa aming group channel na PNT Production. Do not also forget to subscribe kay Mother Queen, kay Papa June, kay Ate Sheena. At sa lahat ng channels na nasa description box below, support us, support Filipino vloggers. Again, this is si Mother Nakbal mula lagi nagpapaalala yung palaganap natin ang relihiyon ng pagbaba na kay si Mother Nakbal Signing off! Bye!